Morning to the viewers. I have now again a topic about the Colorum movement in Timamana that we will talk on the history of the Colorum. The Colorum movement in Timamana is so historical and very realistic. Sayunan ka 65 ka mga biktima nga ni fight against the American invaders. 65 ang namatay on the spot. But we all know that Mendez was one of the barangay Tininte del Barrio on the time on 1900 in Tubod. And to tell you that Timamana is the residence of Agustin Mendez and Tubod is only his farmland. On the battle on Timamana on January 27, 1924, Mendez bring his armed men, sharp with bulo and high-temp spirit, the combined forces in Timamana. Because if Mendez will not join the Colorum, he will be beheaded and persecuted to death. So that is why he forced by the Colorum to join the forces. Timamana, Tubod, Mainit, and Alegria, and other neighboring places in Timamana. So, the fight against the American invaders, kay tungod ni atong panahon na, ang mananambal ni atong sikat-sikat sa Colorum mao si Francisco Bernales alias Lantayog. Og daghan ang nangaayo ni Francisco Bernales. Pinaagi sa pagpanambal niya ni adtong tubig ug mga dahon-dahon nga iyang ibasbas o panalanginan. Daghan ang mga masakiton nga nangaayo ni adto. Apan tungod sa pagkaabuso sa mga American invaders, ang ilang tangke nga ilang panguhaan og tubig ug panguhaan nila tambal giguba sa American invaders. Ug ang uban usab gipangmaltrato sa American invaders. That's why the Colorum nag-alsa masa ang mga Colorum fighters to fight against the American invaders. And Popo Agustin Mendez was being convinced by the Colorum fighters to join the group. He has no holds bar or wala gyud siya nakabalibad apan to join the Colorum. Kay kung mobalibad si Popo Agustin Mendez, mabeheaded gyud siya or persecuted to death. So that's why Popo Agustin joined on the Colorum uprising in Timamana on January 27, 1924. Sa motumong sa dili, si Popo Agustin wala napatay because he is not on the frontliners of the Colorum combatants. Di ara sila sa reinforcement. But to tell you, to give you an information, Popo Agustin was being sent to prison. Nadakpan man siya sa mga Amerikano og didto na priso siya didto sa Manila, Bilibid. Og napriso siya tungod sa iyang sala nga pag-conspire, sedition and rebellion against the American forces. Busa na priso si Popo Agustin og nasintensyahan siya dito sa Manila. Og sa pagkapriso niya balik diri sa Tubod, humana niya na serve ang iyang sentence, iyang gipundar ang lungsod sa Tubod. That's why he is a Tubod founding hero. Mo nang naay Tubod karon. Pero si Popo Agustin conspired in the Colorum. Sa tinud anay si Popo Agustin dili Colorum. Apan napugos lamang siya kay musugot siya sa dili ug di siya mo sanib puwersa sa mga Colorum. Patyon siya ug lungguan og liog. So busa naningkamo si Popo Agustin nga makaapil sa Colorum aron di siya mapatay ora mismo. Kay lungguan mi siya liog sa mga Colorum. So because of his pamangkin, the Basmayor family, na naaga na dihang mga Basmayor nga napatay niya adtong tungura, iya tong mga pag-umangko ni Mendez. Mga Basmayor, duha na sila kabuok Basmayor, na naadiha sa lapida nga nabutang sa Colorum sa Timamana. So, para kanako, sikulas si Colorum.
Kung sa ato pa sa English pa, forever and ever, colorum. Secula secolorum, forever and ever. Mabuhay ang mga kolorum. Mabuhay ang mga kolorum. And God bless, and thank you for listening with me. Your host, Ricky Mendez de Pusala, will say thank you, thank you, thank you.